Ayan, ayan, ayan na naman. Diyos me. Ayan na naman po. Ano to? VP Sara Duterte hold press conference in Zamboanga City, November 27. Pakinggan natin kung ano nyo, yun natin, kung kabuluhan ba o hindi. Di ba? Ganyan lang naman eh. Ayan, pakinggan natin ang ating VP. Yes, natanggap namin yung subpoena ng masyadong NBI malabo, and nilagay nila doon na they are investigating grave assault. Yes. Nako. And iimbestigahan ng grave assault. Violations under the violations under the anti-terrorism law. Yan. So much, sir. Ang unang-unang ginawa namin is I requested to reschedule the invitation dahil nag-conflict siya sa schedule namin sa hearing ng House of Representatives sa Committee on Good Government. So conflict silang dalawa and pinrioritize namin yung hearing sa House of Representatives kasi kahit man hindi ako umattend doon, umattend ako sa investigation, nakikiusap talaga lagi. And yun din talaga ang promise ko sa kanila simula pa nung mag-umpisa lahat ng mga investigasyon na sasamahan ko yung mga employees ng Office of the Vice President na pinapatawag sa mga hearings. But what's your reaction, ma'am, to these cases against you po? Lalo yung sinabing possible pati yung anti-terror. At saka, idagdag ko na rin yung pinal po ng PNP just today po against you, against your group commander, and some more John Does and Jane Does po. Dahil sa nangyari po ng transfer from DMMC to St. Luke's po, ma'am. Yes, oo. Well, on face value, hindi ko naman nakita kung ano yung mga allegations niya, no? Meron lang mga pinagpapasapasahan na cover noong complaints. On face value, it will not hold water. And then, ang pangalawa is yung grave assault. I believe, pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. And pangatlo, natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach mo yan, danger yan. sa aking properties and assets. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun? Arnie Teves, ano yung ano yun? Gawin? Kaya sila nag-file or nag-charge ng anti-terrorism law. Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw overseas. Dapat lang Gusto naman. nila mag-amlak. Kasi ano yan salot yung mga ganyan violations. So ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo. Yun ang dapat. Mo. Hindi ka makakagastos. Kasi gagamitin sa kasamaan yung pera na yan. Sa properties mo. At gusto Patayin mo nila natin. Ano ko lang sandali ito. Yan ang dapat. Kasi darating talagang panahon ng ganyan. Lahat ng mga kriminal na yan na natungtong sa poder na ginamit ang mga pera ng taong bayan sa kasamaan. Hanggang sa hindi pa rin ma-satisfied yung mga yan. Kasi nga yung desire niya unlimited Kasi nakapokus lang yan sa material things. Wala nang ibang pinapractice yan. Hindi nagpa-practice ng moral conduct yan o yung moral principle.
Walang mga ganyan yan. Kaya ang mga tao niyan, gusto niyan, pagka nag-accumulate sila, syempre nasa poder sila, walang hangganan yung desire niyan eh. Ngayon, pag di pa rin makontento sa pagnanakaw dyan sa gobyerno, papasukin pa niya mga criminality, mga drugs, money laundering, tatayo pa mga religion niya. Kita mo si Kibuloy, nagtayo pa ng ano. Pero, sosyo sila ni Digong, di ba? Yan ang racket na yan. Yan ang mga matitinding mga, kung tawagin yan, yung mga nanggigipit na mga tao. Tyrant kung tawagin yan. Kasi, ang strategy nila, takutin yung tao eh. Paniwalain dun sa pinoproject nila sa tao. Puproject sila ng ganon. Parang kung walang iniwan sa hypnotism. Alam mo hypnotism. Kaya lang, ang hypnotism internal. Ito, external. Nagpo-project ng isang bagay, ang isang tao, kunyari ako yung nag-hypnotize. I-hypnotize ko yung isang tao na magko-concentrate ako by the power of my mind, no? Ipe-penetrate ko yung wave ng mind niya, yung conscious mind niya. Pag na-penetrate yung conscious, mag-produce ko subconscious ko. Kahit na ano pa yung makita ko, gusto ko si Sarah nanggigit ng leeg, halimbawa, makikita ng tao yun. O kaya, mag-project ako ng isang bagay na lumilipad. Di ba? Makikita rin ng tao yun lumilipad. Kasi yung matras, yung wave ng conscious mind mo, pinetrate kasi malakas ang mind mo eh. Ngayon, kung ano yung pinroject ko, makikita niya yon sa mind niya. Kasi, hindi na yung mind niya mismo ang nagdo-dominate, kundi yung mind ko, nagpo-project lang ako. Yun ang ganong strategy ni Kibuloy tsaka ni Digong. Nagpo-project sila sa external pero may takot, tatakutin nila yung tao. Pagkatapos niyan, meron silang nagtakot yan, tapos magsasalita na naman niya na I love my policeman. I love my soldier, no? Ganon ang mga panalita niya. Pulis ko, no? Para yung mind ng mga pulis, protected ako ng ng presidente. Sentiment piniiran sentiment Pulis ko, mga sundalo ko. Hindi ko ipapahamak laban sa China ang mga sundalo ko o mga pulis ko. Kaya gagarantiyan ko kung sino man ang maalanganin ng buhay, pag-utos ko, patayin nyo. Diba? Sagot ko yan. Ako ang anuhin nyo. Pero, ano yun? Yung pambubudol yun. Gumagawa ng story, yung fantasy para makapaniwala. Gagawin kang bata. Ngayon, yung mga tao naniniwala kagad kasi tulog. Hindi marunong mag-auto-analysis kung ano nangyayari sa buhay nila, bakit sila ganun, di ba? Ngayon, kasabayan pa ni Kibuloy yan, may follow-up pa yan, di ba? Alam mo namang babasahan ka pa ng Biblia niyan si Kibuloy. Ayun nga yan, nag-impuse nga yan Kaya yan ang danger talaga sa society natin Ngayon, pag natakot ka na, siyempre, takot ka na, at may poder siya, at may pera siya, yan mo nang yan mo nang panggastos-gastos siya. Kunya tumutulong. Kasama yun Pero pagkatapos noon, later on,
Yung mga, yung mga followers na blinded na eh. Kahit ano iutos niya ron, susunod yun. Kasi blinded na eh. Una, tinakot niya na, tapos binibigyan niya pa ng pera. O ngayon, pag sinabi niyang patayin mo sa ganito, papatay niya, kahit kapatid niya, blinded na nga eh. Kahit sa mga kikibuloy, yung mga pamilya, itatakwil nila, di ba? Sinasabi ng mga nagtitestimony ng mga biktima. Di ba? Pinagpalit nila yung pamilya na. Ito nga si Las Cañas, pati kapatid niya ba yun? Yung pinatay niya yata yun? Ibig sabihin, wala na yung makatwirang pag-iisip, yung takbo ng pag-iisip, blinded ka na. Pag blinded ka, ibig sabihin, paralyzed na yung mind mo eh. Hindi na ikaw yung tumatakbo sa, ikaw lang nagdidesisyon sa isipan mo, kundi sila na. Ganyan yung blind follower, yung blind ano. Kaya dapat, bago ka maniwala, isipin mo muna, may batas eh. Tayo, in-orderan tayo ni Pangulo ng ganito. Mga kasama, ano bang gagawin natin? Isipin muna natin. Mukhang labag sa mandato natin to. Kasi tayong mga militar, hindi dapat tayo magpasakop sa mga politiko dahil tayo may mandato tayo na pananagutan natin kapag nilabag natin ang konstitusyon. Di ba? Hindi dapat sinasali sa politiko ang mga kasundaluhan. Dahil yan, ang mandato niya is protection na ng ano. Ngayon, may mga politiko na gagamitin sila sa pansarili nila, hindi para sa taong bayan. Gagamitin pa sila para patayin yung mga taong bayan. Di ba? Ganyan ang kademonyohan, yung salot na pag-iisip sa isang tao na ang akala niya hindi magwawakas yung mga ganyan. Lahat yan may pagdadaanan. Magwawakas kayong lahat. Dahil may batas. Lumakalusot nga kayo sa batas ng susunod, pero batas ng tadhana, hindi kayo lulusot. O ngayon, sige, ituloy natin to. Kasi gusto ko lang magbigay ng mga kung bakit hanggang ngayon may mga blinded followers pa rin. Ipinagtatanggol nila yung mga kriminal na pumapatay. Hindi nila alam, isang araw ay silang papatayin yan. Diyan nga lang, di ba nangyari? Natawa nga ako sa investigasyon sa saan ba yun? Sa Senado. Itinuro ni Digong. Kinantay niya si Bato, tsaka yung Gamboa. Yan yung mga commander ng mga ng death squad. Kita mo yan? Mga faithful sa kanya, tapos itinulak niya sa bangin. Kaya yari yan si Bato tsaka sila sa ICC. Lahat sila. Dahil kasi ang namatay ay mahigit 30,000 sa panahon ng drugs and war. Kaya kita mo, isipin mo yan. Blinded na follower na pero ihulog ka pa rin sa Kaya ganon sinasabi ko sa inyo, hindi ka pwede maging faithful sa mga taong masyadong ang criminal minded, no? Dahil kasi ikaw ang ihuhulog ganyan. Huwag kang sasanib dyan sa mga ganyan tao dahil may kalalagyan ko yung lahat. Kaya ngayon, wala nang sumusuporte ang mga Duterte. Yan, yung mga ilan, mga babayaran siguro yan. Kasi yung nga sinabi ko nung 2000, 2001 pa ako nagbablog niya ng yung ideology ng ganyan. Kasi actually, ang ideolohiyan dinadala ni Digo is communism. Bakit mo nasabing communism? Ano ba ang communism? Ano ba ang principle ng communism? Ang gusto niyan, suppress. Kamukha ng China, ng Korea, suppress nila yung
walang aangat sa kanila. Gusto nila down lahat. Hindi nila paalpasin yung isipan ng tao sa kamangmangan. Gusto nila manatiling mangmang. Pag manatiling mangmang, mami-maintain mo ang poder mo. Diba? Ngayon, pag gusto mo namang ma-maintain yung kayamanan mo, i-maintain mo yung kahirapan. Kaya sila nag-i-enjoy yung mga nasa taas dyan sa mga communist. Pero yung mga tao, parang worse than animal. They are living worse than animal. Nakita nyo sa South. Ganyan ang gusto niya, ang ideology ni Digong ganyan. Masyado siyang mapaglaro, mapag-project ng mga gumagawa ng mga pretext. Galit siya sa mga communist, galit siya sa mga droga, no? Ano pa yan? Yung gaganyan pa yung kunyari, gaganyan pa yung ano yan, yung panganyan. I will kill you. Diba? Magmumura yan, magmumura ng ano. Yung nadideform yung ilong niya kung nagsasalita. Kasi nga, depormado ang man eh. Kapag depormado ang man mo, pati ilong mo madideform eh. Ngayon, dahil sa ganun, karumi ng expression, dahil sa mind, marumi. Kaya yung yung nasa isipan mo, lumalabas yun. Wala kang maibibigay na para sa kapakanan, kundi puro kasinungalingan lang ang gagawin mo, puro pambubudol, puro pag-utos na patayin yung ganun. Nakita nyo naman, yung mula, kinampanyak pa namin yan noong 2016. Kasi nga, iniisip ko, marami na ring droga, marami ng kriminal. Ba, yan ang ano natin, baka itong solusyon. Kasi may track record siya na maganda raw ang performance sa Davao. Hindi natin alam, no, kung ilan ang mga pinerwisyong buhay niya, no. Ngayon, syempre, nanalo. Dahil, alam mo naman, pag sinuportan ka ng Marcos, hindi ka matatalo. O, syempre, si Amy, malaking contribution dyan, di ba? At hindi lang yun. Yung mga incheck, yung mga asosasyon ng Chinese, trilyon ang pinapaikot niyan. Hindi yung sabihin yung mga Chinese ang yung mga mga nagbibisyo yung mga hindi maparehas. Kasi may mga Chinese na maparehas, pero yung mga Chinese to, mga nangingidnap, mga kababayan na kinikidnap. Kinikidnap nila yung mga kababayan nila para kubrahin yung pera. Ganyan. Kaya yung mga kinikidnap na Chinese, nakita nyo, yung mga Chinese din ng yung mga communists. Tapos yung pasugalan. Yan ang mga negosyo niyan eh. Droga. Money laundering. Nakita nyo, lumabas, di ba? Tapos mga fake na birth certificate, passport. Yun ang mga ang gawain na walang matitino kundi puro kasamaan. Kaya nga kung hindi mo na-suppress yan ngayon, putya, ang na tayo, mawala tayo sa
mawawala tayo sa dito sa tinatawag na komunidad ng international community. I-isolate ka dyan pagka ganyan ng mo. Dahil ayaw ng mga moralist, mga democratic government, yung mga ganyang leader. Kasi na-experience na nila yan eh. Sa Germany, sa Italy, sa kung saan. Lahat ng mga nag-tyrant leader na yan ang kadiliman ng kanilang lipunan. Kaya may mga bansa nagpapasa ng batas na kapag sumuporta kay ganyan sa mga maraming pinapatay at pinaglalaban yung on the spot, pwede kang arestuin, pwede kang ikulong. Kaya tignan natin kung anong takbo dyan ngayon sa Kongreso, kung anong gagawin sa mga to. Pero ako, wala akong nakikitang to. Hatakin kayo ng pababa nito, mga ganitong tao. Pababagsakin tayong lipo na yan, pababagsakin ang imahe natin. Bagsak na nga imahe natin eh, di ba? Pinagmumura yung mga allied forces natin, mga allied country. Yung mga great world leader, sila Obama, sila EU nga eh, iyot daw eh. Di ba naman sira ulo talaga, sabi ko. Ito, yung mga katok na ulo nito, ngayon nagpo-project pa, nakakala na makakabalik pa sila. Hindi na sa pababalikin ng taong bayan. Kasi yan, parang mga karton yan eh, mga matitigas. Kamukha ng China, matitigas, karton, may mga sila, marami silang army, marami silang missiles, kaya ibuli nila yung mga liliit, takot, di ba? Kamukha ng mga maliliit na bansa, takot sa kanila kasi malaki sila, marami silang army, may pera, may mga weapons silang very powerful. Yan, ganyan din si Digong. Si Digong ganyan din. Powerful siya, marami siyang mga baklang mga budolero, yung mga ginamit niya na hindi ko dinadownggrade yung mga bakla dito kasi marami akong professor tsaka mga pinsan, mga kapatid na sa samahan namin, mga bakla, pero mga professional yan. Matitino pag-iisip niyan. May respeto, nirespeto nila ng dignidad ng tao. Kasi may disiplina, may sinusunod na Kung may weakness sila, ini-internal lang yan. Hindi nila lalabas sa kamukha ng ginagawa nito ni Roque. Itong, sino ba yun? Yung kalbo. Merong kalbo nun, kung magsalita yung daming bakla nun, puro ang hinad ni Digong nun, puro mga bakla eh. Yung mga baklang tirador na ang dinadalang, walang iniisip na kapakanan ng ng mamamayan ng taong bayan, basta magkapera lang sila. Kita mo si Roque, miroin mo, lawyer na, international pa, tumambling pa, di ba? Iniwan niya yung human rights lawyer niya. O ngayon, ano nangyari ngayon sa kanya, di ba? Marami siyang kasong harapin. Kasi nga, imbis na maging sila nagpadala sila ron kay Digong eh. Alam mo si Digong nahipinitay sila ni Digong o yan. O, di ba? Kaya si Hitler, ganyan din. Maraming hinipnotize si Hitler. Crowded. Pero tayo, hindi lang pwedeng hypnotize. I-apply natin yung powers nila para bumagsak sila sa poder. Ganyan. Hindi tayo gagamit ng mga kasamaan. Puro kabutihan. Sino ba yung
sino ba yun? Nakalimutan ko na yun. Si Lenin yata yun. O yung i-cabinet niya i-meeting niya yung cabinet niya. Nagdi-dream si Lenin yata yun. Nakalimutan ko na. Nag-meeting niya yung cabinet niya po. Nag-dream si Lenin. Kailangan maging successful ako. Kung si Hitler bumagsak, kailangan ako maging successful. Meeting niya yung cabinet niya. Kukonquer niya ang buong Europe. Tapos i-expand niya hanggang nagmi-meeting na. Nasa cabinet siya, tapos pumasok siya sa nag-excuse lang na sandali, pumasok siya sa kwarto. Lahat ng mga cabinet niya naghihintay doon kasi final decision na magkikreate ang gera Gulat sila. Hintay yung mga cabinet, di na lumabas Puti, doon pa lang sa kwarto, namatay na. Ibig sabihin, may something very powerful na nag-apply kasi masama ang intention niya. May very powerful na mind. Kinontrol siya. On the spot, patay siya doon sa loob. Hindi na yung decision niya na hindi niya na napirma niyo, kaya walang gera, ikukungkar niya ang buong Europe. Kasi may kapasidad siya noon. Kaya ganyan, yung mga taong yan, huwag kayo matatakot sa mga ganyan. Yung mga pagmumurahin kayo, tuduruin kayo, papatay kayo. Okay? Yan ang mga takot. Nangangatog na yung mga yan. Lalo na ngayon, wala na sila sa poder. Kahit ngayon nasa poder sila, takot na takot pa rin sila, di ba? Kasi alam nila, yung ginawa nila, puro kasamaan. Kasi yan, tandaan ninyo, kapag ikaw, gumawa ka ng, pinakailaman mo yung nature, yung ginawa ng nature, pinapatay mo yan, yung mga na yan. Never ever ka magkakaroon ng kapayapaan. Isipan, kalooban. Kaya konting rally lang noon, nangangatog na si Digong, sasabihin niya, kayo, pati yung mga jeepney driver, di ba sinabi mo, magtiis kayo, magutong kayo. Minura niya pa. Mga health worker, nagkakandamatay sa walang mga equipment. Puta pala, tinira lahat ng mga economic advisor niya sa yung marami yan. Puta, dami namatay ng mga health workers dahil walang equipment kasi nasa frontline ka, wala kang equipment. Ibig sabihin, yung shoot mo, yung protection mo. Kaya nag-arally yung mga noon. Sinabi ni Digong, kikreate kayo ng parang dineklara niya pa na kikreate ng grupo na magre-revolution daw. Kasi masama ang loob ko kasi siya yung anak ko doon. Nagkaroon ng COVID. Kaya sabi ko, mag-resign ka na dyan. Namamatay ka dyan. Wala kayong mga protection. Wala kayong mga wala kayong mga vaccine. Wala kayong sabi kong gano'n. Kaya mula nung talagang galit na galit ako noon. Kasi mga worker mo yan, tapos pababayaan mo. Puro mga matituno, hindi naman mga mamamatay tao yan.
bumubuhay ang mga yan. Diba? Kaya lang siyang demonyo siyang baboy Binababoy niya kasi nga takot dahil may takot talaga siya. Takot na takot yan. Kung matapang yan yung hinamon niya si Cabal de Carbonell di ba dapat teritoryo yan, Davao? Dapat lumabas siya ron, di ba? Pinuntahan pa siya ni Cabaldez doon sa plaza hindi siya lumabas Yung Ilocano na commentator, yung veterano, taga Mindanao, Muslim, di siya lumabas. Nahirig yan, manduro, manakot, yan, ganyan din. Itong, pupugot niya raw yung ulo ni Bongbong. Pahuhukay niya raw yung Hindi lang kumikibo yung mga tao. Sa loob-loob ng mga tao ng mga buang na to, buang. Masasabi bang matino ang yan? Tapos, yan ang ako po, dismayo. Dari mo, yan ang kaya dapat baguhin talaga yung sistema ng halalan Scrutinize dapat lahat ng mga tumatakbo. Tamo, ginawa ni Digong, purong mga siraulong senador. Robin Padilla, Bongo, Bato. Sabi ko, anong labas ng na ito? Pero mo, sumusweldo ng milyon-milyon mga yan, no? Tapos pagdating doon walang result. Di ba? Walang result yung pinagagawa. Puro pangungulangot sa Senado. Yung isa naman. Baka inaalok niya pa yung maruya niya ron sa Tapos to naman yung siya gagawa ng magpapaputok ng kahit na walang probable cause para lang yung bigyan ng masamang projection si Marcos. Kahit walang katotohanan. Ganyan ang ganyan ang takbo ng mga sabi ko. Lang kaya kung wala na lang nagpapaliwanag, paano na lang kaya? Kung wala na lang yung mga taong nagpapaliwanag sa publiko, paano na lang? Di ba? Kaya yung mga journalist, talagang dapat lahat magkaisa tungkol sa mga nangyayari na pinapahirapan ng taong bayan, pinapatay. Lahat yan, ipaglaban natin lahat yan. Kahit sino, doktor, basta mga moralist group, moral power. Kita mo, ginagawa nila kay Bongbong, di ba? Lahat na lang ng pambabalahura, pero hindi ko yung makikibo. Pero, kaya sabi ko noon, nag-vlog ako niyan. Kung nandidikit dyan, humiwalay ka dyan. Maging witnessing entity ka. Let the rules of law give them what they have done. Huwag kang didikit dyan na kasi yan mga immoral na forces yan Kung moral ka ba, ipag-uutos mong papatay yung presidente. Pambira naman. Pag-utos mong papatay yung mga tapos utusan mo pa yung mga pulis. Ibig sabihin, pinulitika mo yung mga militar at mga pulis. Bigyan mo ng reward para sumunod sa'yo. Yun ang pinakamalaking kasalanan sa buhay ng isang tao.
Dahil yung mga kapulisan, mga kasundalan, sumasalamin yan bilang mga protektor natin sa mga mamamayan. Ang taong bayan nagpapasweldo dyan, hindi kayo. Kaya ang mandato naman yan sa taong bayan, hindi sa inyo. Kaya yung ini-encourage ni Digong, yung nanawagan siya nakaraan, na parang ini-encourage niya na tapos sinabayan niya pang sabi ro, drug addict na addict daw to si Bongo na presidente natin. Sa kasalukuyan. Sabihin mo, pinopolitika niya na naman yung yung mga kasundaluhan. Actually, pwede siyang pwede siyang arresto ng mga sundalo na yan, sa totoo lang. Kasi hindi naman politiko yung mga sundalo eh. Bakit pinopolitika mo eh? Ikaw wala ka na sa poder. Tapos, nag-i-encourage ka ng mga ng mga kasundalo. Pwede kang arresto ng mga sundalo, daling ka sa Court of Martial. Hindi sa Korte ng Supreme Court. Doon sa Court of Martial kasi, kahit civilian ka, pwede kang dalhin doon dahil ini-encourage mo yung mga samahan namin sa pamumulitiko mo. Di ba? May sariling korte ang mga militar, kaya huwag mong gaganin yan. Pwede kang dalhin sa Court of Martial ng mga militar na yan. Dahil nanggugulo ko sa nila. Binababoy mo yung mandato yung yung mandate nila sa taong bayan. Mabait pa yung yan, pero ewan ko lang, pag-aaralan ng mga military kung ano gagawin sa kanya. Kasi nagkikreate ka ng destabilization society. Ang mga militar, ang mandato niyan is to destabilize, magkaroon ng piso ng kapayapaan. Tapos sila uudyukan mo. Paano kung may maniwala dyan sa mga kasamahan nila na binayaran mo o bigyan mo, di ba? May tendency yan, kaya pwede ka siyang kasuhan ng mga militar dyan. Hindi na. Yayariin siya ng mga militar dyan. Sa yan. Sa mga panawagan niyang yan. Yayariin siya ng mga militar, hindi siya palalagpasin dyan. Kasi, pamabalahura sa, piliin mo, pagtapos ng pag-aaral niya, bago nakakuha yung mga ranggong niyan. Nag-effort ng gusto yan, nagdisiplina yan sa sarili nila. Nag-under ng training yan. Nag-aral. Tapos ikaw, ganun lang gagawin mo. Ba't sino ka ba? Tanong ko, sino ka ba? Military. Turuan mong ganyan. Hikayatin sa mga ganyan yan dahil yung mga sinumpaan yan. Ikaw nga, lahat nga ng sumpa mo, ikaw, Digong, lahat ng sinumpa mo, nilabag mo. Sa totoo lang. Kaya wala kang karapatan, wala kang kredibilidad ang magsalita dyan. Nagtataka nga ako sa mga journalist, bakit ini-entertain pa? Dapat hindi na ini-entertain ng mga journalist yan. I-isolate na yan. Nang interviewin. Pati ito, interviewin. Hayaan mo na lang yung Yun lang mga interview, ang dapat mag-interview lang dyan, yung mga yung mga buwang na mga journalist. Kasi meron yan eh. Para pagpaikutan sila.
paikutin niya rin. Maglokohan sila pare-pareho para magkaroon sila ng entertainment sa isa't isa. Pero ito sa mga level ng mga great intellectuals natin, pinagtatawanan na lang niya mga yan. Okay, ngayon tuloy natin. Issue ng mga search warrants. Anong ginagawa nun? Papasukin nila yung properties mo. And nagtanong ako sa Negros kung anong nangyari doon. Kasi nga, tinitingnan ko yung ginagawa nila and they're doing the Arnie Teves playbook. Ang ginawa nila doon, pumasok sila sa mga bahay, mga properties. Nagsasabi sila, may clearing team kami. Para daw safe mag-search, mauuna yung clearing team, maglalagay ng kung ano-anong baril o kung ano-anong mga posibleng illegal na mga bagay, kasama na droga, ganon. Pagkatapos, Hindi papasok maglalagay, ang totoo search yun. team. Pagpasok Ni sa Ray si search Tebes, team, totoo yung syempre, kargado ng mga nandoon na baril yung yun. mga hinahanap Kasi may- kuno. May kapasidad yun si Tebes kasi di ba ano yan? Yung maraming pinapatay at lumabas pa drug lord yan, di ba? Sabi may kapasidad yun. Kaya dapat lang yun. Pagka gano'n ng ano, ano ko talaga. Pasukin ka talaga. Kasi threat ka eh. Unang-unang marami nang pinapatay yun, di ba? Tapos nagtago. Sa batas natin yan. Batas yan eh. Pag may kaso kang ganun, ano ba pinagsasabi nito? Nag-aral ng, ewan ko ba? Hindi protection. Kamukha ni Digong mahilig sa pretext. Mahilig mag-imbento ng mga istorya para ma-justify yung confidential pa niya at saka yung mga ipapatay yung mga kalaban niya sa mga politiko. Para makontrol niya. Ganyan yan. Ngayon, bumabalik lang naman sa kanila yan. Tapos sila ngayon sinasabi po, ginikipit nila. Tuloy natin. So yan ang sinusunod nila. It's not without precedent ang pag-file nila ng anti-terrorism law. Yung mga sinabi ko ngayon, yun yung gusto nilang gawin. Kaya pinipilit nila na merong violation sa batas. Mag-cancel ng passport, mag-red notice, mag-amlak, mag-issue ng kaliwat kanang search warrant. So, ibig sabihin, babalik pa rin tayo dun that this is clearly oppression and harassment. Teka muna, hindi oppression, harassment yun. Kung wala kang ginawa, hindi na magagawin sa iyo yun eh. Kaya nga dapat yan patunayan mo. Kasi talagang darating yun. Pagka hindi mo pinatunayan yan sa taong bayan kung saan mo dinala yung pera. Diba? Kasi nga, yung sinasabi mo, mag-i-issue ng search of warrant, sa AMLAC para malaman kung yung mga tinatagong, parang yung ano yan eh, nangyari sa Tokhang. Yun, talagang labag yun. Ito, ano pa eh. Yun, talagang labag sa batas yun. Biriin mo, kakatukin mo, tapos papasukin mo lang yung bahay na wala kayong wala kayong sinusunod na ayon sa batas. Basta gumawa lang kayo ng policy nyo, kakatukin nyo, tapos pag sabihin ang laban.
Tapos sabihin may hawak na baril ng laban. Puro ganun isang pattern, puro ng laban. Sa dami, sa libo, puro ng laban daw. Tapos karamihan yung mga baril pare-pareho. Yan, ganyan din. Ang pinoproject nyo ngayon sa taong bayan, ginawa nyo yan Di ba? Sino ba mother ng tokhang? Ayon kay Las Cañas. Binabaliktad mo na naman yung istorya na kayong ginaganyan. Hindi. Bumabalik lang yan. Ayan, For tuloy. remarks that pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako. Alam ko kung Teka ano muna. illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Abogado ko pala. Bakit hindi mo alam yung... Kasi kahit yung nag-aaral kami ng elementary, meron tinuturo sa amin yung mga tamang asal. Di ba? Hanggang high school yan. Hanggang college nga, di ba? Pagka nag-ano ko, merong tinuturo yung code of ethics, di ba? O yung conduct rules, di ba? Siya ba, ginawa niya ba yon? Tapos pag malaki niya, abogado siya. Abogado ba yung gano'n na hindi... Dapat talaga tanggalan ka ng lisensya sa totoo lang. Dahil kasi wala kang sinunod na rules bilang abogado. Buti pa yung mga mamamayan hindi naman nag-aaral pero sinusunod ng mga tuntunin sa batas kayo hindi. Patatapon nyo pa, huhukayin mo pa si Apo Lakay na nananahimik na gigisingin mo yung diwa ng tao sa mga ganong hayupan mo. Tapos tatapon pa sa West Philippines Yung tatay mo, itapon mo ron. O kaya si Baste. Si Pulong. Masama kayo dun. Huwag niyong babuyin yung yung pamilya na to. Hindi naman to walang track record na kagaya ng ginawa niyo to. Yun lang, pinagdiinan yung martial noon. Sa totoo lang, walang si Marcos ng martial noon dahil kapanahunan namin yun. Nag-aaral ako noon. Mga estudyante, mga safe. Kaya nga lang, meron talagang aabuso. Gustong paguluhin ng siyudad kasi marami na iinggit. Alam na, mahina na. Pag mahina na si Makoy, siyempre, dinadialysis, kanya-kanya ng agawan ng power yan. Lalo na yung mga pinagkatiwalaan yan, yung mga trustee na gusto rin kunin mga kayamanan niya. Ganun naman yan. Pero, ito yung walang ganong order si Marcos na patayin niya. Walang ganon. Disciplinarian yan. Lahat gusto niya magkaroon ng disiplina. Pero kayo, hindi. Inuutos nyo mismo. Nagmumura kayo, minumura nyo, binabastos nyo. Pare, sabihin nyo ba pukpukon nyo sa uli pag nakakita nyo sa kalye. Maraming pera yan. Ha? Yan ang sabi ng tatay mo. Paano? Kaututan dila niya si Kibuloy Kompetensya ni Kibuloy yung mga pare Kaya binabo niya yung mga pare. Ngayon, ano pinaglagyan ni Kibuloy ngayon?
Yari siya ron. Yung panrape niya, doon siya gagasain sa loob. Parang nakikita ko na yung mga ginawa niya. Binaboy niya yung mga kaparian. No? Obispo raw pag nakita niya yun. Tapos, dami. Di ko mabilang. Sobrang daming kaso ni Digong. Wala talaga si Digong. Salot. Dineclare ko yan noon pa. Sabi ko, salot yan. Ang psychology ng tao niya, hindi human being, hindi animal. Yan ay isang salot. Paano ma-determine? Anong ma-determine kung tao ba yan, animal, o salot? Ang tao, may mga karakteristik yan, may katangian yan. Para ding animal. Yung matulog, kumain, procreation, sex, tsaka matakot. Yung animal, ganun din. Pero ang exception sa atin, meron tayong rational mind. Alam natin kung anong tama at mali. Pinili mo yung tama, yun ang umiiral yung conscience mo. Dahil ang didictate din yung consciousness mo. Yun ang tinatawag na conscience dahil pinili mo yung tama. Ngayon, kapag pinili mo, human being ka, alam mo na yung tama at mali, pero pinili mo pa rin yung mali, ano ibig sabihin nun? Degradation yun. De-evolution yun. Babalik ka sa animal nun. Kasi yung animal, walang rational mind yan. Sentiment lang yan. Instinct. Dahil yung reflection ng conscious mo malinaw pag human being ka. Ngayon, dahil human being ka, dahil hindi ka, wala kang pinapractice ng mga disiplina, kaya yon puro nangyayari sa mind mo, crude. Nagiging marumi. Hindi mo nararamdaman yung reflection sa iyo ng consciousness mo, yung pure consciousness mo. Kaya, lumalaki yung ego mo ng gusto. Malaki na ego mo ng gusto. Kala mo kung sino ikaw na gusto mong Diyosin. Kasi wala ka na kinikilalang Diyos. Sarili mo na kinikilala mo bilang Diyos. Kasi nga sa dumi na ng isip nyo. Ganyan nangyayari dyan. Ginagamit lang nila yung taong bayan para budulin ang sarili nilang mga miyembro. Oh. Ando ba yung karakteristik niya? Wala sa animal, di ba? Wala sa salot, di ba? Downgraded pa sa yan, sa animal. Ano karakteristik ng salot? Sirain, patayin. Di ba? Maglika ng negative atmosphere, uneasy, kakilakilabot, yung nateterrorize ang mga tao. Yun ang karakteristik niya. Kaya yan, salot. Hindi, salot in a human form. Salot na may katawang tao. Meron din naman, dati demon in a human form Demonyo na may katawang tao. Bumagsak pa rin ang gusto kay salot ang gusto. Nagsama Demonyo. Mas matindi yun. Kaya yung tinatawag yan mga extreme. Mga extremist. Kamukha mo. Isa kang extremist. Pero yun mo, vice-presidente ka, gagawin mo yung pananakot na sa Pangulo. Isa kang extremist.
Isa kang radical na ano, naninilalang na hindi mo pinapahalagan kung ano yung pinagsasabi mo. Ang akala mo, porket lumabas sa bibig mo, ikaw na yung tama. Hindi mo iniisip yun na maraming masasaktan. Maraming magigising na ikaw ay uusigin. Diba? Sige, tuloy natin yan. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yon. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Uy, Walang mali doon. Walang illegal doon. Sinabi nila kahapon kung sino bang nandoon sa inyo sa interview, press briefing namin. Sabi nila, pinalaki at pinalakas yung security ng First Family, ng President, dahil may threat. So ako, napaisip ako, nilalakasan niyo yung security niya? Ibig sabihin ba nun, papatayin na ako? Why for? Will you double the security? Diba? yan. Ulitin ko sandali. Pinalaki at pinalakas yung security ng First Sandali. Family for remarks that pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yon. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Yan, binibigyan niya pangatwiran yung ano niya, yung threat niya, sa pamilyang Marcos. Wala raw active threat. Ibig sabihin, sa madaling sabi, kapag wala nangyari sa kanya, kapag di siya namatay, hindi papatayin yung mga ang mga Marcos dahil pinagsabihan niya. Ikaw ang nag-project nun hindi naman yung papatay ikaw ang nag-project. Ibig sabihin, kapag ikaw nag-project dun sa mind ng tao, ibig sabihin, ikaw ang active. Tapos sasabihin mo, hindi active threat. Ikaw ang nag-project Pag ikaw nag-project, later on mangyayari yan. Huwag mong excuse na may mangyari siya o wala. Ang threat ay threat. Ang pagbabanta, balib-balig ta rin, may banta pa rin yan. Dahil ikaw ang nag-project. Ikaw ang nag-isip niyan. Ngayon, dahil sa iniisip mo yan, ngayon, yung mga tao na yan, siyempre mag-a-alert yan dahil danger ka, may kapasidad ka dahil meron kang perang pwedeng ibayad sa mga yan. Kaya ngayon, double security ka, hindi ka na papupormahin. Lalo kang gagwagya ng mga yan. Dahil para mapigilan yung pagbabanta mo. Hindi ka na bibigyan ng mga security mo na hindi talagang ipa-isolate ka ng ng ating gobyerno kasi delikado ka. Threat ka sa humanity. Walang mali doon. Walang illegal doon.
Sinabi nila kahapon kung sino bang nandoon sa inyo sa interview, press briefing namin. Sabi nila, pinalaki at pinalakas yung security ng First Family, ng President, dahil may threat. So ako, napaisip ako, nilalakasan niyo yung security niya? Ibig sabihin ba nun, papatayin na ako? Why for? Will you double the security? Diba? Itong mga dictators and oppressors, unfortunately, hindi sila magaling mag-isip. Basta lang sila tira ng tira. Sa totoo lang, kayong mag-ama, kayong mga pamilya, puro kayo tira pasok. Pinoproject sa iba, tira daw ng tira yung iba. Pero sa totoo lang, kayo ang tira pasok. Pag tumira kayo, hindi kayo makakalabas. Noong ko pa sinabi yan, itong mga tira pasok to. Ang tira, pero hindi nila iniisip na lahat ng sinasabi nila, it doesn't make sense, especially kapag nagsisinungaling ka, mahuhuli at mahuhuli ka sa pagsisinungaling mo. Kaya nung nakita ko yung... Kaya pala yung iniimbestigahan ka hindi ka makapanumpa dahil kasi alam mo, puro kasi sinungaling ka lang sasabihan mo ron. Di ba? Kasi kung katotohanan ng sasabihan mo ron, bakit di ka manumpa? Manumpa ka. Pawang katotohanan lang sasabihin. Bakit di mo magawa? Dahil kasi alam mo, puro kasinungalingan ang mga nangyari. Hindi ginagawa mo na lang excuse yung sarili mo. NBI, Sobina, nagpatanong kagad ako sa Negros. It's not the first time na ginawa nila yon sa isang Pilipino. Sabi ko, anong nangyari sa Negros? Pag ginawa Sabi sa sa akin Pilipino. kung anong nangyari sa Negros. And sabi ko sa mga lawyers ko, yan ang gusto nilang gawin. I'm sorry, yung sa PNP po, kasi Direk Asod, ikaw yung group commander mo, yung security mo kaya nga raw pa-relieve ng AFP para to face the investigation. Yes, oo. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Okay, next question po. Ms. Queenie Casimiro, ABS-CBN News. Yes, ma'am. Good afternoon. Ma'am, do you have any information as to the status, health status of your of Attorney Lopez? And do you have any information when she will be transferred to the house detention? Ma'am, wala po akong update sa status ni Yusek Zulaika Lopez and ni Miss Gina Acosta, both of whom are admitted sa Veterans Hospital. But nakita ko kanina sa updating namin sa group chat ng opisina, I believe the hospital released a bulletin. Tama ba? Parang nag-release ata ang hospital ng bulletin about updates sa kanila. Ngayong araw na ito. Yan nakakatawa no? Pagka yung mga nagnanakaw, puro healthy. Walang puro big time, puro luxus ang Ngayon, pag dumating na yung reaction, isasalang na sa investigation dahil sa reaction na sinasapit na. Ngayon, parang sinisiliban na yung puwet nila sa investigasyon. Pag tinatanong nila, hindi nila masagot ng tama dahil nga wala silang sapat na maipangatwiran. Kasi kung tama ka,
ang mga pinagagawa mo, may encourage ka pang i-challenge yung mga yan. Pero sila wala nanlulumo, nangangatog, hinihimatay, di ba? Nagkakasakit. Ganyan yung mga kriminal. Kita mo na lang yung dati, di ba? Kay kahit kasi ba si Gloria, di ba? Naka-wheelchair pa yan, no? Tapos may pa rito, may bracket pa ng Pag dumarating sa mga investigation, pero pagka nagnanakaw, walang walang mga ang tatapang. Tama yan, si Digong. Yung pa yan, di ba? Yung presidente pa yan, yung wala pang siya pa lang nasa poder, tikas magsalita. Ngayon, lumalabas, nakatungkod na, kunwari, nakatungkod na. Tapos sabihin mo, tanda na ako, wala na akong pakialam dyan sa mga politiko na yan. Naging presidente. Yan mo, ganun. Pero tapos mamaya, babanat uli, titirahin mo si Marcos. Ganun ang yan Ganun naman tatakbo ng mga kukote niyan, ang isip niyan. Pagka sa kasamaan, titikas niya, pero pagka lumalabas na yung nag-i-express na yung reaction sa kanila, gilitisin sila, doon na lumalabas, nakaawaan mo sila. Mga bugok tong mga to, kala na, uubra pa sa panahon niyo yun. Wala nang naniniwala sa inyo, sa totoo lang. Pagdusahan yan, panagutan niyo yan. Hindi ako makapagbigay ng update kasi maaga po ako umalis kanina sa hospital. Mga 4 a.m. ako umalis and tulog pa lahat ng tao. But last night, ang pagdating ko sa hospital, ang sinabi lang naman sa akin ng nag-endorse, yung nagbabantay tapos in-endorse sa akin, na hindi pa rin kumakain si Yusek Lopez and si Miss Gina Acosta ang na-endorse sa akin kahapon is masakit yung dito niya. Kasi Yan, apparently, kakasakit. pag nawalan ka ng malay and nagiging unresponsive ka, parang kinukurot ba dito? Hindi ko alam kung anong ginagawa. So apparently, sumakit yung dito niya kasi yun yung parang arouse ka para magising. So yun yung updates based on sa pakikipag-usap ko sa kanila. Another question po, just very quick. Do you Wala see ko, yourself patching ma-enlighten things up Hindi with pa arousement BBM pala. in the future? Do you see that happening at all? Well, I believe, ma'am, that we reached the point of no return. No return. I really believe that we have reached Ba? the point of no return. Wala And it nang is no clear. return yan. It is Ngayon, clear, ma'am, na ang manta ngayon, no retreat, no surrender. parang they are really going after me. At gusto talaga nila no akong return. tanggalin sa posisyon. And totoo talaga yung Ngayon, mga ang sinasabi mantra ko yan, ng no friends retreat, no sa surrender. akin. Bago pa man nangyari yung kaguluhan sa House of Representatives noong nakaraang Friday, documented lahat ng threats sa akin, sa Office of the Vice President Personnel, and even sa aking family. So, gusto kasi mag-Vice President ni Martin Romualdez. At hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at ng mga senador na mag-Vice President si Martin Romualdez. At hindi niya alam na ayaw ng taong bayan mag-President si Martin Romualdez. Paano mo naman nasabi? Unfortunately, hindi maintindihan yon ni Martin Romualdez. Yun yung Paano mo naman nasabi hindi niya maintindihan? Ang tali-talino ng taong yun. problema. Hindi yun ang problema. Ang problema kayo, harapin niyo yung problema niyo. Hindi kay Martin. Problema niyo, yung harapin niyo, wag niyo yung
bigyan ng problema yung tao, walang problema yun. Kaya niyang, ano yan, kaya niyang anhin yung harapin lahat ng ano niya. Kasi, wala namang ano yan. Wala namang ano, walang track record ng mga mamamatay tao yan. Puro ginagawa niya, puro pagtutulong. Kaya nga pati tatay mo nainggit doon eh. Niwawaldas daw yung pera kasi binibigyan na ng tag 5,000 yung mga tao ron sa Iloilo ba yun? Ba? Nag-sellers na naman si Digong, sabi ko. Sabi niya ron, winawaldas daw yung pera na taong bayan. Pinagbibigay yun. Bakit pera din ng taong bayan yun, di ba? Buti nga binibigay nga sa taong bayan yung pera nila. Eh, ikaw, ano binibigay mo? Di ba? Ano binibigay mo? Binigay mo droga, pasubuin ng mga pulis ng mga galing sa pagnanako para pagpapatayin yung mga mamayan. Yung ba ang gusto mo? Sabi ko, sira na ulo talaga nito si Digo. Pati ba naman to si pamimigay ni Romualdez ng pera daw ng taong bayan. Eh bakit? Saan ba binibigay? Sa taong bayan. Mga pobre. Eh, mas maganda yon kaysa naman sa ikaw. Pinibigyan mo lang yung mga general na mga mga patay, mga minisguide mo. Kaya ngayon, tapos sasabihin mo, sagot mo sila. Ngayon, sagutan mo ba yung mga yung puro pambubudo lang ginawa nyo? Ayusin nyo, harapin yung problema nyo. Yung Romualdez, walang problema yan. Dahil malinis ang track record niyan. Binabato nyo kung ano-ano, nag-iimbento lang kayo, may maibato lang kayo. Kung kasuhan nyo, huwag nyo ganyan puro dakdak ginagawa nyo plataforma yung TikTok, tsaka yung hindi yan ang venue ng patunayan nyo sa korte. Ngayon, kakasuhan kayo ng Kongreso, tsaka ng mga taong bayan. Yan ang harapin nyo. Huwag yung ibabato nyo si Romualdez, wala namang yan. Buti nga tumutulong. Eh kayo, ano binigay nyo? Wala kang binigay. Binibigay nyo droga, tsaka pagpapatayin, takutin, bastusin. Tuloy. Okay, next from Mirasol Montes sa RMN News Manila. Good afternoon, ma'am. Any reaction lang po, ma'am, sana sa mga pambabatikos or mga pahayag ni House Majority Leader at Zamboanga City District 2 Representative Manix Dalive po alaban sa inyo tungkol nga dito sa mga nangyayari ngayon? Well, hindi ko siya kilala, ma'am. So, huwag na tayong mag-comment sa sino ba yung anong pangalan nun, ma'am? Manix Dalive po, Congressman Manix Dalive po. I don't know him. I'm sorry. It's difficult for me to give a comment about something na hindi ko alam kung anong sinabi niya, sir, at hindi ko po siya kilala. Next, Sir Marco Polo of Brigada News. Gentlewoman. Good afternoon, Ma'am Sara. Maliban po doon sa lumalabas na plano ng higher house or House of Representatives para ma-impeach ka, ma'am, ano po masasabi niyo doon? Well, they can always try na mag-impeachment. They can always, gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang... Yan na naman. Magwaldas. Gumastos ang pera ng gobyerno para sa impeachment. Eh yun nga, 11 days, 150 million, hindi mo maipaliwanag. Tapos ibabato mo na naman sa iba yung
pagwawaldas. Yan, dapat lang niyang gawin yan dahil kasi para makagawa ng batas na wala na kayong karapatan na makatakbo sa politiko ng mga pinagagawa dahil sa mga pinagagawa nyo. Tapos sasabihin nyo, pagwawaldas na naman ako. Ito nga, kayo nga nagwaldas ng bilyon-bilyon dyan sa panahon ninyo eh. Buti nga, hindi pa nga naiimbestigan yung mga ghost employee dyan sa Davao. Pag yan, nahalungkat yan ako. Kasi may nagsabi niyan, isang journalist eh. Tingnan natin kung anong gagawin nila dyan. Ano yun yan? Kasi bilyon-bilyon ang nawala dyan sa sa Kabanang Bayan. Dari mo, nasa payroll pero wala naman yung mga tao na yan. Musweldo pero hindi nag-i-exist yan. Parang dito kay sino ba yun? Piatos ba yan? Yung pangalan, hindi nag-i-exist yata yan. Piatos. Baka si Maton Piatos yan Si Maton Piatos. Kilala ko si Maton Piatos. Yung nanununtok ng sheriff. Tingnan natin, tuloy. Vice President, kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas naman ng waldas ng pera at Waldas daw ng pera. pagtakpan ang kakulangan Yan at na naman. pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako. Nako, Inday, paliwanag mo muna yung bago ka nagbabato ka agad ng putik sa ibang pero yung sarili mo hindi mo maipaliwanag sa Kongreso. Paliwanag mo muna. Ay, nagkakasakit yung mga empleyado mo dahil nasusukol dahil hindi na kayang idepensa yung mga sarili dahil ikaw ang utak ng mga pinagagawa ng katiwalaan dyan. Ay babanatan at babanatan nila ako. And then they can try. And then let's see. Diba? If I get impeached, then that is my end. Yes. Tapos. Tapos. Okay, thank you Tapos for si that Leon answer. Guerrero. For my last part, sa local front ng Tapos Zamboanga si City at Matonera. Zamboanga Peninsula, maliban po sa mga tulong na binigay niyo po tulad ng ayuda sa medical and other, ano po yung mga future na Habang buhay, nakalaan makukulong. po para sa Zamboanga Peninsula, lalo na po dito sa Zamboanga City? Apo, yes sir, thank you for the question. Nag-aantay kami ng final budget ng Office of the Vice President sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero we are really not hopeful anymore kasi nakikita nyo naman kung gaano ka-intense yung gusto nilang pilayan ang Office of the Vice President. So, we're not hopeful. Kung meron mang budget, and then yung kung ano man yung maibigay na budget, pagkasya namin yung mga projects namin doon. Ang mangyayari nito, kunwari man, as an example, noon meron kaming 40,000 beneficiaries a year. Siguro we'll reduce it to 10,000 beneficiaries a year. Ganun yung mangyayari. Ida-downsize yung mga projects. That is if kung merong pera para sa projects. Kung wala naman pong pera para sa mga projects, ang maiwan lang ay pambayad ng sweldo ng mga tao, ng mga employees ng Office of the Representatives, then dapat kayo magreklamo, taong bayan. Kasi nagsusweldo kayo ng mga tao tulad ko. Hindi na makukuha magreklamo yan kasi hindi na padadaan sa iyo yung pondo dahil kasi nawawala nga pag dumaan sa iyo, hindi makakarating. Kaya nga yung tinatanong dito, kaya ang gagawin ng gobyerno, ididirekta na lang dyan sa yung mga beneficiary ng mga proyekto. Diyan na. O kaya sa DSW, kung ano man yan, may mga proyekto. Hindi na pala, i-maintain na lang hanggat di ka,
Pag na-impeach ka na, tsaka na lang ibabalik na lang uli sa ano yan. Kasi alam nila pag nandiyan ka, mawala lang yung pera eh. Pero mo 11 days, 150 million tapos di nyo maipaliwanag. Kung ano-ano namang ano ng istorya yan. Sawan-sawa ng ano dyan, wala nang naniniwala sa inyo. Kaya nga nag-collapse kayo eh. Lahat kasi gising na ang tao. Gano'n kayo katigas nung araw, powerful, para kayong karton. Ano nangyari sa karton? Nabasa eh. Kusang nagkukulaps, dandan, malakas ang lagapak. Ganyan din ang communist China. Ang lakas niya, karton. Nagkaroon ng internal complex yan, kukulaps yan kayo, ganun din. Wala nang tumatanggap sa mga ideolohiya yung dinadala. Ang communist ng China, ganun din, wala nang tumatanggap, pinagkakaisa na sila ng buong mundo. Kayo ganyan din, pinagkaisa na kayong taong bayan, tsaka ng mga politiko. Basa na kayo. Tapos kung ano pang pambabalahurang ginagawa nyo, binabaon nyo lalo sa hukay yung ano nyo. Kaya hindi na kayo magtataka. Deserve nyo yan. By nature yan, hindi ano. Hindi ano ng tao yan. Kaya kapag gising ang kamalayan ng tao, hindi mo na mapapatulog yan. Gagawa uli yan ng mga tao para gumawa ng mission, gumawa rin ng kabutihan, gumawa ng mga galawan na lalaban sa inyo dahil kayo ay sa kayong threat. Ibang dinadala nyo puro pang sarili, pang makasarili kayo. Sipin yan, mga faithful sa inyo, nilaglag nyo si Digong, nilaglag si Bato, tsaka yung mga chief of sinabi niya, commander daw ng death squad. Iyak si Bato, tsaka yung Gamboa. Yeah? Iyak yun. Pucha. Pinagtatanggol siya, tapos pangalanan niya sa Senado yung ganon. tapos si Bato. Kaya yan si Bato, hindi lang natin alam, i-rebuild niya lahat yung kung ano yung nalalaman niya kay Digong. Totoo lang. Nag-utak talangka sila hatakan sila, hindi magtalangkaan sila. Tuloy ang laban. May I just remind you, I have the second highest salary in the government and yet wala akong gagawin kasi wala kaming projects. Magreklamo kayo. Bakit namin siya mabayaran ng sweldo? Sino mo ang highest salary ka? Ang ginawa mo, wala kang ginawa, totoo lang. Ang lalaki ng sweldo nyo. Puro pamumulitiko. Walang ginawa para mag-serve sa humanity. Pambababoy. Hanggang ngayon, wala pa rin kayo. Hindi ka, talagang, dapat to dalhin to sa isang isla ng Africa mga to Isla ng Africa, yung kumakain ng mga cannibal, yung mga ano yung tao. Meron isang isla na tinatawag doon. Sa India ba yun? Parang ganun, India, Africa. Hindi napupuntahan ng mga tao yun. Kasi pag dumadaong sila doon, yung barko nila, naglalabasan ng mga tao. At saka kinakain sila ng buhay doon. Pagka naisla ka doon.
Baka doon sila ipadala. Wala naman siyang project. Walang gagawin niyang babaeng yan. Hindi magtatrabaho yan kasi walang project. Diba? So yes, dapat kayong magreklamo niyan. Magbabayad kayo sa amin. Pero hindi kami magkakapagtrabaho dahil walang proyekto, walang budget. Last two questions. One from Mr. Oliver Arquiza. Yes, good afternoon mo. Good afternoon po, Vice President. I am Theodore Arquiza from IFN News Zamboanga. Amidst all this, sa lahat ng mga nangyayari, sinasabi niyong harassment, yung ino-oppress kayo, and yet, nandito ka sa Zamboanga City, binisita mo yung Basilan. Oo. Saan po kayo humuhugot ng lakas as of the moment, Vice? Bakit patuloy po kayong lumalaban? Yes. Before ako pumunta dito, as you know, your former mayor in Zamboanga City, Ma'am Beng Climaco is my friend, no? Exactly the same question ang tinanong niya sa akin kanina. Ako naman kasi, politiko ako. Yun din sinabi ko kay Ma'am Beng eh. Sabi ko, ikaw politiko ka rin eh. Ang dami mo ding pinagdaanan. Politikong salot. Ibig sabihin, sanay kami sa ganyan, ang mga politiko. So, ibig sabihin, hindi ka na nasa stress sa ganyan. Ang problema sa akin is kapag nagkulang ang tulog at gutom, yun lang talaga yung nakaka-apekto sa akin. Kaya kailangan sa akin, kapag 3 araw na yung sunod-sunod na walang tulog, bigyan mo talaga ako ng 1 araw na mabawi ko yung 3 araw na tulog. Para nare-refresh Ikaw lang naman din yung nagpapatulog sa sarili pag-iisip. mo eh. So, kung hindi mo ako pakainin, ng say for 12 hours, Nakatulog ka dapat ba mo nun? akong Puro pakainin on the patong-patong 13th hour. Otherwise, mainit na Sobrena. yung ulo. So, simple lang, sir. Kailangan lang ng tamang tulog Tapos at tamang investigasyon. kain. Yung all the rest, wala na yan. Kaparte yan ng buhay ng isang Paano ka politiko. makakatulog nun? Last one, ma'am. Reaction on the disbarment case na Opo. final against you. Yes, meron akong 3 disbarment cases. If you can remember, 2011, sa Sheriff, hindi pa tapos yun. Tama Hanggang yan. ngayon. May disbarment Isipin mo, case bakit ako doon. napakarami yan? Tapos meron akong nabasa ko lang ito sa mga, sa mga group chat. So, hindi ko lang alam kung tama. Correct me. Tapos isang disbarment case sa pagtatapon ng bangkay. O yan, pagtampo na ba kayo? Pati yung binugbog Tapos, mong isang ano. disbarment Sheriff, case dapat yung ma-disbar ka sa ron eh. Revenge from the grave. No? Oh, revenge from So, the yun. grave. 3 yung... And may recent ata, ma'am. but let me clarify ha, kasi yung Binugbog, dalawa, sinuntok mo yung sheriff, I've hindi not imbis read na or bunutan I've mo, not kaya received sampal yan, the complaint. sinuntok mo eh. So, hindi ko masabi kung ano talagang nakalagay doon. Binabase ko lang siya sa news reports na lumalabas. Yung isa, binase ko sa announcement ng Supreme Court, and then yung isa, binase ko sa announcement ni Larry Gadon. Salamat. Thank you. Thank you, sir. One last Patong follow-up from patong. GMA7. Ano mo? Karoon ka ng Okay naman president, po si Mike. ex-president. Minsan lang ako dito sa Zamboanga City. Oh, yan na naman. Time out daw. Yes, ma'am. Ma'am, Yes, para sa ma'am. question on this, ma'am. So what's your take on that, ma'am, na halos pinagsabay-sabay itong 3, tas meron parang pending na magpa-file pa po ng disbarment case against you pa rin po, VP? Oo. Well, kasama din yun, ma'am. Kasama din yung lahat na sa Bisaya pa, tira bahala. Tira bahala. Kung unsay mo dikit, maoy, Tira kuanon, pasok, tira may pasok. mudaog. Ano ba? So, babanatan Titira kayo ng tira, tingnan hindi na natin kayo dito makalabas. Kung saan yung tatama. Ana na siya. So, bigat ang kalaban yung taong bayan. Last from Yesterday, isa pa. Awayin mo ng Ma'am, presidente, yesterday you wag na yung mentioned taong na bayan. isang threat sa inyo is yung pag-absorb ng PSG, now PSC, sa inyong BPSPG. But now that they are totally, taking over and replacing Pero all your siyempre, pag security sa inaway yung PSPG matinong ng presidente, PNP, ang kalaban mo dyan, taong how do bayan, you di feel ba? about it, VP? Kasi mabuting presidente, I'd like matinong to hold pag-iisip comment eh. dyan, Tapos, Ma. Kasi pagbabantaan napapansin mo, ko, base lang din naman kalaban sa mo dyan, balita, taong bayan. nagbabago-bago yung sinasabi nila.
Hindi ko lang alam kung nasusundan ninyo. Nagbabago-bago yung sinasabi. Sabi, wala na daw ang AFP, pulis na lang. Ngayon, meron na naman daw ang AFP, pero papalitan nila at mga pulis na sabay. Business So, ng PNP tsaka hindi sila nagpaplano AFP ng yun. maayos. Hindi mo business yun. Kaya Salagyan naman nagbabago-bago yung sinasabi nila. ilalabas nila yung barahan Advice ko nila. dito sa mga Siyempre, tao na ito, kontra sa upo kanila. muna kayo, magplano muna kayo bago kayo bumanat para hindi kayo nahuhuli na nagsisinungaling. Sa katudala, Sara Dulabi of FEBC. Hindi sinungaling. Pag gumaganyan ba ako, Sinunghera. naaapektuhan yung sound? Sinunghera lang. Good afternoon, VP. Parang si Since Digong, natanong hindi na po yung mambubudol isang yun. tanong ko, ito na lang po. Sabi po ng Budolero. PNP, wala silang information sa pagbabanta sa inyong buhay. Inireport nyo lang po ba ito officially, ngunit nasabi nyo hindi ito pinansin ng mga kinauukulan? Ma'am, nakakahiya sa buong mundo Naku po. na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Na Nakakiyaro sa buong mundo yung police ngayon. Hindi raw sa intel. Yung panahon nyo, ilang pulis ang mga mamatay. Ang dami nyo, ang lahat na halos yata yung mga kaso Dahil sa pagkagagawan nyo. Kayong nagbigay ng kahiyan, hindi yung hindi itong kapulisan na to. Kayo, minisguide nyo. Ito ngayon, natural, gumagawa ng dahilan niya para hindi hindi masama sa mga kasamaan. Yung mga strategy na yan, hindi kamukha nyo, kayo kumukontrol, kaya alam na alam nyo yung takbo. nakakahiya na meron tayong Kaya pulis daw. na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila Isipin mo, siya nagsasabi may threat, may 700 bodyguards ka. Ikaw pa may gana magsalita niya, may threat ka sa buhay. Putra, 700 na yung bodyguard mo. Ay, nabawasan yata ng 400 na lang. Isipin mo yun. Ewan ko, anong takbo ng ito mong magagawin mong vice-presidente, maging pinuno, Diyos mio. Ganitong klase. Kasuklan-suklan to. salita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. Kasi very competent siya Very competent. Doon sa lugar na walang tao. Sa lugar ng walang tao, doon siya competent. Dapat dyan, kung ako po O yan. ay Turo na naman para si Digong. Presidente, Secretary ng DILG, Chief ng O PNP, yan. O. ang sagot dyan ay, let us sit down and investigate the alleged threats. Kaya nga iniimbestigahan ka na ngayon. Hindi mo na kailangan turuan pa yun. Iniimbestigahan ka na ngayon. Yan sa pera at saka dyan ngayon sa pinadalan ka na ng supe ng NBI, di ba? Huwag mo nang ilihis pa sa iba yung tension. Hindi na siraulin tao. So that we will know if these are true or not. Yan ang tanong. Ayan ang sagot dapat hindi ng tanong tamang yun. tao. Nonsense. Magiging tao na tama mag-isip. Nonsense yun. Hindi applicable sa kanila yan. Ang applicable ngayon, yung supwena ng NBI sa'yo. Kailangan umating ka sa investigasyon na yun. Iimbestigahan ka. At saka dyan sa Quadcom. Sinasagot dapat. Hindi yung Huwag sinasabi, silang tanungin mo. wala Sagutin kaming sila. alam Ikaw ang sumagot. ng mga threats. Nakakahiya na ang pulis, Oh. ganyan. So, ibig sabihin,
ang dami nilang walang alam Ay, Diyos mo na yan. mga pangyayari. So kaya pala, nagkanya-kanya na ang mga kriminal Hindi dahil mo sa managinip, walang alam managinip ka na lang. ang kapulisan. Nakakahiya para sa Pilipinas na naririnig Parang yung na ang tatay pulis nito. natin ganyan magsalita. Ms. RG Go, Daily Zamboanga Times. Last question po. Yes, BP, magandang hapon po. RG from Daily Zamboanga Times. I would just want to ask po, with what is happening, may satellite office po kayo na mga nagsera din po. No? So dito, ang satellite office nyo, hindi nagsiservisyo sa Zamboanga lang, pati sa Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. How will you, anong assurance nyo po na tuloy-tuloy yung serbisyo with what is happening now po? Yes, ma'am. Bago po ako sumagot, ma'am, may I just say, I love your color green ngayong hapon na ito. Sara siya, ma'am. Yes, ma'am. Halatang halata naman, ma'am. Oo. Wag, ma'am, kasi suspended ka na kaagad bukas, ma'am. Wag ka po mag-green. Suspended ka na bukas, ma'am. Sandali. Okay. Yes. Nagpapasalamat ako dahil nakapunta ako ng Zamboanga City ngayong araw na ito. At in person yung meeting namin ng satellite office lead sa Western Mindanao. Kasi papunta kaming there's about 40 minutes papunta doon sa Isabela City. So, 40 minutes papunta, nag-meeting kami. 40 minutes pabalik, nag-meeting kami. So, masaya ako dahil nagawa namin yon in person. Ang hirap din kasi talaga mag-meeting pag Zoom eh. At napag-usapan namin ni Mr. Mike Saavedra na malaki kasi renta na, malaki din kasi itong building na ito, malaki din ang renta dito, ma'am. Ang gagawin namin, lilipat kami sa mas maliit na lugar, mas mababa yung renta. So, napababaan na rin yun namin yung budget na kailangan gamitin. Tapos tutuloy-tuloy lang si Mike ng mga downsized na mga project. So, yun ang plans namin for Western Mindanao Satellite Office. Papaliitin namin, ma'am. Naalis na ako. Tsaka Doon na to, ng maghahanap kwenta. kami ng mas mababang renta. Wala kwenta. Yeah. Ma'am, very last question relayed by the OVP Media po. So, yun lang binigyan ko ng kasi ewan ko ba? Bakit patuloy pa rin to sa hindi na lang manahimik. Bagay. Gusto niya yan. O sige na. Kaya na bahalang dyan. Mag-usga ng mga pinagsasabi niya kung anong opinion niyo.